Tayo po ay nasa ikasyam na bahagi ng In Pursuit of Christ-likeness at bilang pasimula ay nais kong basahin ang Hebreo 11, talatang 23 hanggang 27. By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child. And they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invisible. Ang buhay ni Moises ay naglalarawan sa maraming buhay ng Panginoon. Sila po ay magkatunggali pagdating sa covenant, pero pareho silang mediator o tagapamagitan ng dalawang tipan. Pero marami pong inilalarawan ang buhay ni Moises sa darating na Mesias. Ang buhay ng Panginoon, ang katuparan ng mga hula tungkol kay Moises. Marami po yan. At isang bahagi ng buhay ni Moises ay nagpapakita kung paano ang kanyang mga magulang ay kailangan palayain siya nang sa gayon ay maisalba ang kanyang buhay. Pero sa kabila noon ay ang kanyang nanay pa rin ang naging tagapag-alaga sa kanya, sapagat meron pong mga kaganapan na kung saan ay nakita ng anak ng Paraon si Moises sa ilog Nilo at sinusundan naman ito ng kanyang ating si Miriam na kung saan siya ay nag-alok na maghanap ng isang hudya na siyang mangangalaga at ang kinuha niya ay ang kanyang nanay. Pero ang isang bagay na nais kong makita natin dito ay ang pagkukumbinsi ng kanyang nanay kay Moises na hindi siya Ehipsyo kundi isang Hudyo, na kung saan ito ay nagawa niya sapagkat kalaunan sa ating binasa ay makikita natin na tinatanggihan ni Moises ang lahat ng mga alok sa kanya sa Ehipto sapagkat pinaniwalaan niya na meron silang Diyos bilang mga Hudyo na siyang magbibigay sa kanila ng higit at ganun din ng mga bagay na walang hanggan. Sa buhay naman ng Panginoon ay makikita natin na malamang ay isang bagay na maingat na ginawa ni Maria sa buhay niya. Hindi ko alam kung kasama si Jose, pero ang isang bagay na trabaho rito ni Maria ay ipakilala sa Panginoong Hesus, sa sanggol na Hesus, na hindi siya ang tunay na pamilya o kaya hindi mula sa kanila, kundi siya ay mula sa Diyos at siya ang Mesias na kalaunan ay makikita natin na pinanaywalaan ng Panginoon ang bagay na ito. Now, makikita natin sa bagay na yan na ang Panginoon sa halip na mabuhay din sa kanyang kapanahunan sa mga bagay na kinauhumalingan ng maraming tao sa kanyang kapanahunan ay nabuhay siya na ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa pangwalang hanggan. Ang ating pag-uusapan is the eternal perspective of Jesus Christ. Paano ba ang Panginoon ay talagang nabuhay na ang kanyang kaisipan ay nandoon sa kanyang patunguhan? He was able to convince by Mary as the child of God, and he need to believe on what the Scripture says about him later on. Yan po ang isang bagay na kailangan nating matutunan sa In Pursuit of Christ-likeness at kailangan nating paniwalaan na tayo ay hindi dito sa lupang ito, kundi meron tayong bahagi na walang hanggan na kailangan nating paniwalaan ng buong puso at pagpursigihan
kaysa tayo ay makasama sa mga gawain sa mundong ito at magumon ang ating mga kaisipan at puso at mawala ang lahat ng mga pangako ng Diyos para sa atin. Hindi ba mahalagang aspeto ito ng buhay ng Panginoon? Maunawaan natin ang kanyang kaisipan at puso ay nakatuon sa pangwalang hanggan. Now, katulad ng sabi ko sa inyo, ipinanganak ang Panginoon bilang sanggol. He grew in the wisdom and stature of man, sabi po. Nangangahulugan na katulad ng isang sanggol, kung maalala nyo kung kailan kayo nagkaroon ng alaala sa inyong pagiging bata, ay ganoon din po ang Panginoon. Pero nandiyan ang kanyang mga magulang upang subaybayan siya at pakilala kung sino siya. Kailangan siyang turuan ng mga bagay na kailangan niya sa kanyang paglaki at higit sa lahat ay ipinapaalam sa kanya na siya nga ay anak ng Diyos at siya ay magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Si Moises ay para sa Israel. He was a deliverer of Israel. But Jesus Christ will be the Savior of the whole world. So, ang Panginoon ay pinaniwalaan ang lahat ng mga ito. Makikita natin sa kanyang salamuha sa mga tao, sa kanyang pamilya, na kalaunan ay maging ang kanyang buong pamilya ay kailangan niyang iwanan upang tuparin ang mga bagay na nakasulat sa kanya at ang mga bagay na kailangan niyang gawin. Now, meron pang mga ilang sinabi ang Panginoon na kanyang pinanghawakan mula sa banal na kasulatan. Alam niyo kung gaano kahalaga ito para sa atin. We need to believe what the Scripture says about things, mga kapatid. Maging katulad tayo ng Panginoon na anumang sabihin ng tao, anumang nangyayari sa ating kapaligiran, anumang mga alok ng sanlibutan ito, ay paniwalaan natin ang mga nakasulat na siyang mangyayari sa hinaharap. At yan ay napaka-importanteng bahagi ng buhay natin na kailangan natin gayahin ang Panginoon. Sinabi ng Lucas 22:37, I tell you that this must be fulfilled in me. Nangangahulugan ng meron doong mga hula na kung saan ay kailangan niyang tuparin. Alam niyo ba na minsan ang Panginoon ay parang sinasadya niyang tuparin ang mga nakasulat. Malala ko yung kaganapan na kung saan si Pedro ay ipinagpipilitan niya na hindi siya iiwanan kahit sa kamatayan. Pero dahil nakasulat na sinabi sa lumang kasulatan, strike the shepherd and the sheep will be scattered. So kahit anong pilit ni Pedro na sabihin sa kanya na hindi kita iiwanan, mamamatay akong kasama mo, sumpa man, gagawin ko ito. Pero ang Panginoon sabi niya, no. Sabi niya, iiwanan niyo akong lahat. Yan ay dahil pinapaniwalaan ng Panginoon ang mga nakasulat kaysa sa mga sinasabi ng tao. At ano ang nangyari? Ang nakasulat kaysa sa magandang pangako ni Pedro o kaya ng sinasabi ni Pedro. Sa Lucas 24:44, sabi, He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled what is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. So alam ng Panginoon yung mga bagay tungkol sa Kanya na mga nakasulat doon at yun ay kailangang matupad sa buhay niya. I remember doon sa Matthew na sinabi tungkol sa kautusan na marami ay mali ang interpretasyon doon, yung sinabi niya na walang bahagi ng kasulatan na mawawala pero may karugtong na hindi niya maaaring hindi matupad. Yan po ay makikita sa chapter 5 na sinabi ng Panginoon, everything that's written about me must be have to be fulfilled. Kailangan matupad ang lahat ng mga ito. Pero sabi pa sa Hebreo 10:7, Then I said, Here I am, it is written about me in the scroll, I have come to do your will, O God. Though this is a prophetic word about the Lord Jesus Christ coming in the flesh, pero makikita natin ang kanyang willingness nung siya ay handog para sa kasalanan ng sangkatauhan. So, Christ gaining understanding of his origin, he had to set his heart to fulfill all the prophecies regarding him in the
law in the Old Testament. Kailangan niyang matupad ang lahat ng ito, pero kailangan niyang paniwalaan na hindi ito talaga ang kanyang buhay sa mundong ito at merong nagsugo sa kanya at siya muling babalik doon pagdating ng araw. Sinabi ko na, he knew he will be going back to the Father. Pakinggan po ninyo ang mga ilan sa sinabi ng Panginoon. John 8:14, Jesus answered, if I testify on my own behalf, my testimony is not valid. For I know where I came from and where I am going, but you have no idea where I came from or where I am going. So, ang Panginoon ay talagang ang kanyang puso ay nakatuon at pinapaniwalaan niya ang mga bagay na ito na hindi siya rito sa lupa. Of course, alam natin na ito ay panahon na noong pagkatapos na sabihan siya ng Ama, this is my beloved Son in whom I am well pleased. At yan ang alam ko na unang pagkakataon na sinabihan siya o nakapakinig siya ng salita ng Ama. But he had to live in faith. And he had to believe everything that is written about him. He knew he will be going back to the Father soon. He knew that everything in this world is temporary and he must have to live according to the will of his Father. That is very important aspect of Jesus' life na kailangan nating magaya. Alam niyo, ang dami pong mga Kristiyano ngayon ay nakatuon ang kanilang mga puso't kaisipan sa mundong ito. Sapagat sa totoo lang, napapakinggan naman nila na talagang ang mga Kristiyano ay hindi na taga rito sa lupa. Our citizenship is in heaven. They have a lot of memory verses regarding their state as a believer or their identity as a believer in Christ. And all the promises are eternal. Pero makikita nyo na hindi talaga nakaset ang puso ng marami dito. Hindi talaga pinapaniwalaan ng buong buo ang mga sinasabi ng Biblia, kung kaya ang dami po na mga Kristiyano ay nagiging makamundo. And that's the truth about what is happening sa buhay ng maraming mananampalataya. I remember yung sabi niya sa aklat ng Revelation regarding Babylon na sinabi ng Panginoon o ng Diyos sa kanyang mga lingkod, "Come out of her, my people." Meaning, nasa loob sila ng sistema ng Babylonia at ang kanilang mga kaisipan at puso ay nakatuna sa bagay na yun. Ang Babylonia ay larawan ng pagkagumon sa mga bagay sa mundong ito. Yun po ang ibig sabihin nun. At sabi ng Diyos sa kanila, "Come out of her, my people." Mga tao ito ng Diyos, mga pinilit ito ng Diyos, na pinapalabas sila ng Diyos doon upang hindi sila makasama sa daranasing sumpa ng Babylonia, sapagat yun po ay tungkol sa huling bahagi o yugto ng mundong ito na kung saan ipababagsakin ng Diyos ang lahat ng mga pangangalakal sa mundong ito at kailangang umalis doon ang mga Kristiyano, nakatuon ang kanilang mga kaisipan. Naniniwala ba kayo na lahat ay tatalikod doon? O kaya ay magpapatuloy sila and they will enjoy that and they will never believe that all things will happen in these last days. Sabi ko nga po, ang COVID-19 ay isang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay pinahintulutan niya upang sa ganon ay makapag-evaluate ang mga tao, lalo na mga Kristiyano, na ang buhay nila ay hindi talaga sa mundong ito. Matatapos ang lahat ng bagay sa mundong ito, walang magagawang tao para pigilan ang mga nakasulat sa Biblia at kailangan lang nilang paniwalaan ang bagay nito. Pero nakikita nyo, at ang katotohanan, na marami kahit dumadaan na sila sa ganito bilang babala ng Diyos na kailangan magsipagbago ng kanilang buhay, ay wala kang makita na pagbabago, nagpapatuloy sila sa kanilang tinatahak at tila hindi magwawakas ang mundong ito, tila magpapatuloy magkakaroon ng pagpapanibago at ang higit doon ay tila hindi totoo ang sinasabi ng Diyos tungkol sa mga mangyayari sa mga huling araw. Sabi ng Hebrews 10:7, "Then I said, Here I came, it is written about me in this scroll, I have come to do your will, my Father." Nabasa ko na ito kanina. But there are a lot of verses in the Bible
na kung saan ay kinukot ng Panginoon ang mga bagay na nakasulat sa Kanya. And here he is fulfilling all those promises, all those words about Him, all those prophecies about Him. At alam ng Panginoon na kailangan niyang gampanan ng mga ito. Alam niya na babalik sa sama. So John 16:28, I came from the Father and entered the world. Now I am leaving the world and going back to the Father. So makikita po ninyo na talagang alam na alam niya. And I don't think ng Panginoon ay magkaroon ng takot sa kamatayan. Alam niya na yun ang kanyang kahantungan. Alam niya na mangyayari yun sapagkat siya ay nakatakda na tagapagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan, and He must have to be willing, He must have to give His life na ito ay kaluguran niya sapagat ito ang ninanais ng Ama sa Kanya. John 17:5, and now, Father, glorify me with the presence, with the glory I had with you before the world began. Now, dito sa prayer niya sa Gethsemane, ay alam ng Panginoon na mangyari na ang mga nakatakda para sa Kanya, nalalapit na ang Kanyang pag-alis sa mundong ito. And He was very willing from the beginning na i-give up ang lahat ng bagay. Sabi niya, glorify me with the glory I have with you since the beginning of the world. He believed on those na siya ay kasama ng Ama sa paglalang sa lahat ng bagay, and darating na ang punto na eager siya na makabalik doon. John 14:3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. So, sinabi ng Panginoon na kailangan niyang umalis. Mauna siya, ipaghanda tayo ng matirhan, o yung mga alagad niya, of course, kasama tayo. Later on, later alam natin, kayo ba naniniwala na totoo ang bagay na ito? And the new heaven and the new earth and the new Jerusalem is prepared for the bride of the Lord Jesus Christ. And are you living with that perspective and believing that these are all true and it will happen in the future? Mga kapatid, nanghihinayang ako sa maraming Kristiyano na tila hindi maalis-alis sa mga bagay sa mundo ito. The devil has deluded them from the things and the desires of the world na kung saan ay kailangan nilang gisingin sa kanilang kalalagayan. But a lot of people, especially, ang ibig ko sabihin ay doon sa mga nag-a-attend sa church, ay tila hindi mahugot-hugot sa kanilang pagkagumon sa mga bagay sa mundong ito. And I feel very sorry for them. And the problem is that they don't believe the truth, the things that are written about the prophecies that is written about this earth and the coming kingdom of God. Yun po ang malaking problema ng tao, and it all falls into unbelief. Yun po ang kahantungan at hangganan ng lahat ng bagay. Hindi talaga sila sumasampalataya. As ang pananampalataya ay, of course, ikaw ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ikaw ay maniwala sa mga bagay na sinabi ng Diyos na siyang mangyayari. Whatever happens, we must have to believe in the Word of God. All those things that are written in this scripture, it is a wisdom to believe them. Pero it is a foolishness not to believe them as well. Kaya nga, yung dalawang nagtayo ng bahay doon sa Matthew 7:24-26 ay makikita nyo yung hangal at yung matalino kung ano ang ibig sabihin nun ay yung parehong nakapakinig ng salita ng Diyos, pero yung isa ay pinapaniwalaan niya at isinasabuhay niya, pero yung isa ay hindi niya isinasabuhay. And alam natin kung ano ang magiging kahantungan na hindi nagsasabuhay sa kanyang napapakinggan. So, that's the reason why Jesus had to do His duty in this world ay dahil naniniwala siya na meron ding layunin ang buhay niya sa pagparito. There are a lot of purposes, but the main purposes of Christ's life is to, of course, tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan
And he had to seek the laws, he had to make disciples, and also preach the gospel. Makikita natin na ito ay paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na bahagi ng kanyang mission sa mundong ito. Ayan po ang katotohanan. Sabi niya, the Son of Man came to seek and save that was lost. He knew that was one of his purposes. At ang sabi pa niya na the reason I came is to preach the gospel. Mark 1:38. So one of the reasons or purposes of his coming is to preach the gospel from heaven na dala-dala niya, that he is the good news. And then, isa sa mga alam na alam ng Panginoon na trabahuhin niya ay yung paggawa ng alagad. Yung sinabi niya sa 17:4 ng John, na sabi niya, I want to read that, pero alam ko na ito ay tungkol sa discipleship na very important na gawin niya. Sana po ay alam na ninyo ang ibig sabihin ng discipleship. Ang ibig sabihin ng discipleship ay tayo ay huhubog ng mga Kristiyano sa wangis ng Panginoon. So bago natin magawa yan, ay kailangan tayo muna ay nahubog. Pero nagturo sa atin ng mga bagay na ito. At yan ang isang malaking katanungan, lalo na sa mga pastor sa ating kapanahunan. Ang inyo bang ginagawa sa inyong mga dinidisciple na sinasabi niya? Because grabe po ang salitang disciple sa ating kapanahunan. Pero nakikita ko na ang kanilang disciple ay ang alam lang ay yung sinasabi na you need to solve it, you need to solve it, you need to solve it. And you need to disciple them. What kind of disciple? Matatawag lang nilang disciple kapag kayong kanilang sinasabing disciple ay natutong mag-solving. So it's not really a disciple of Christ. They disciple. Sapagkat ang disciple sa banal na kasulatan, kung titignan ninyo, is to form them into the likeness of Christ. Para masabi na alagad sila ng Panginoon. Hindi mo alagad. Pero kung yan ay pinapagawa mo sa iyong gustong pagawa sa kanila, alagad mo yan. At very dangerous yan. Pero alam niyo, I do believe that these people who are doing this are people who are deceived. Sila po ay nadaya. Sinabi yan sa aklat ng Timoteo, they were deceived and deceive other people. So, maging maingat tayo. Ang discipleship, of course, ay turuan mo silang mga utos ng Panginoon. Go and make disciples of all nations, teaching them, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. Sapagkat yung mga utos ng Panginoon, yung mga sinabi ng Panginoon, yun po ang huhubog sa mga alagad sa wangis ng Panginoon Kristo. At makikita natin na itong ating pinag-aaralan ngayon in pursuit of Christ likeness, this is really the disciple that we need to understand. At kailangan ko lang ibigay sa inyo yung pinakapundasyon. At kung gusto po ninyong malaman yung mga pamamaraan ng pagtuturo ng mga utos o batas ng Panginoon sa kanyang kaharian, ay meron po akong libro, The 70 Commands of Jesus Christ, Tagalog and English, but i-prefer ko po na gamitin yung Tagalog sapagkat yun po ay para sa discipleship talaga. Yung isa ay English ay preaching. Pero meron din doon sa aking itinuro sa Kingdom of God to encourage you on how important are the commands of Christ. Pero ganito po ang sabi ng Panginoon dito, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. So hindi pa po patay ang Panginoon dito o kaya muling nabuhay. Pero sabi niya, I have given you glory by completing the work you have given me to do. E anong ibig sabihin nun? Kung titignan ninyo ang kabuuan ng kanyang bahagi ng prayer dito, is about having these 12 disciples. At binabanggit yan kung paano mawawala ang isa sa kanila. Alam natin na yun ay si Judas. Pero isa sa mga layunin ng kanyang buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay ang paggawa ng alagad. So, huwag niyong kalimutan, ang alagad ay nahubog natin ang ating mga tagasunod o tinuturuan sa wangis ng Panginoon. Ephesians 1:11-14. If you are gifted of teaching, the goal of your teaching is to mold them into the likeness of Jesus Christ. Otherwise, hindi talaga alagad ng Panginoon yan. So, he understood and accomplished
His life purposes. Yan po ang Panginoon. And that is supposed to be our thinking. What is our purpose in this world, in this earth? Why are we here? Of course, to live for the glory of the Father. And there are, of course, katulad ng Panginoon, there are many purposes, but there are main purposes na kailangan nating ma-accomplish. And one of those is to disciple others for the glory of God, making them into the likeness of the Lord Jesus Christ. Meron pa mga ilang sinabi ang mga apostol tungkol sa eternal perspective. Sabi ng Panginoon sa Luke 12:33, "Sell your possessions and give it to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys." So, itinutuon ng Panginoon ang kaisipan ng kanyang mga alagad na ituon nila ang kanilang kaisipan sa mga pangwalang hanggan. So, hindi lamang sila bubuhay, tinuturo niya sa kanyang mga alagad kung paano sila mabuhay na nakatuon ang kanilang isipan sa langit. Isa pa sa mga sinabi ng Panginoon ay ito, "What good it is, or is it, for someone to gain the whole world, yet forfeit his soul?" Ano mapala ng isang tao, makamtan man niya ang kayamanan ng buong mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Hey, have an eternal minded. Kailangan ang kaisipan mo ay pangwalang hanggan. At huwag mong ituon ang iyong kaisipan at puso sa mga bagay sa mundo ito. Sabi niya, sapagat lahat ng ito ay mawawala. Now, yan po ang sinasabi ng Panginoon. Sabi rin ni Apostol Pablo, "So we fix our eyes not on what is unseen, but what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Naniniwala ba kayo doon? Ang hirap kaya na ituon ang ating mga paningin sa mga bagay na hindi nakikita. Sometimes we are attracted to the things that we see. Pero yun po ang pananampalataya, na ikaw ay hindi nabubuhay sang-ayon sa iyong senses, but living in the faith, knowing that this written here in this book, kasi yun ang pananampalataya, pinaniniwalaan mo, nakasulat. Hindi yung pinaniniwalaan mo lang, gusto mong paniwalaan tungkol sa Diyos. Maraming ganong Kristiyano. Baseless yung mga bagay na yun. And sometimes, ginagamit yun ng diablo para dayain ang mga Kristiyano o kaya mga walang alam sa Biblia na gusto nang tuparin din sa Satanas ang kanilang mga nais sapagkat ang mga hindi naniniwala rito, kanilang laging halos nakatuon sila sa mga bagay sa mundong ito. And sinabi yan ng sumulat sa Hebrews, "Fixing your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith." So, He will be our great reward, the Lord Jesus Christ. Napakarami nito sa Biblia, mga kapatid. Because God wants us to be eternally perspective. Kailangan meron tayong kaisipan at pinapaniwalaan natin na ang mundong ito ay mawawala. I remember what Paul said in Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Sabi niya, "Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, not on earthly things. Set your minds on things above, not on earthly things, where Christ is seated at the right hand of the Father." So ituon daw natin ang ating kaisipan sa langit. Ganito ba ang iyong pamumuhay sa ngayon? Kung hindi pa, pray to the Father that He will change your perspective about things and that you will have that heart and mind towards eternity. Sapagkat ganyan ang ating Panginoon Kristo. Magandang araw po. Pagpalain ka ng Diyos ng ganitong puso at kaisipan. Amen.